Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ngayong araw nga ay bagong online loan application na naman ang ating pag-uusapan. So, check natin kung ito ba ay makatutulong talaga sa oras ng pangangailangan. So, paano ba natin malalaman kung makatutulong ang isang oras sa oras ng pangangailangan natin or sa oras ng kagipitan? Siyempre, alamin natin kung magkano ba ang ibinibigay niyang credit limit para sa first-time user, magkano ba ang mababawas dun sa amount na ibinigay niya sa atin or magkano ba yung interest kung meron. At syempre, kung gaano ba kahaba yung loan term na ibibigay niya sa atin. Syempre, importante yung mga factors na binanggit ko dahil dyan talaga natin malalaman kung yung OLA na yan ay makatutulong sa atin sa oras ng kagipitan. Pero bago natin alamin kung itong OLA na ito na makatutulong sa atin is, syempre, papaalala ko lang ulit sa inyo na sa pag-like at pag-comment lang sa aking video ay maaari kayong manalo sa ating pag-GCash giveaway. Siyempre, pipiliin ko sa comment section kung sino ba ang maswerteng makaka-receive niyan. At sa darating na December, magkakaroon pa tayo ng Panoche Buena package sa maswerteng mapipili. So ano pang hinihintay mo? I-like na ang ating video at mag-comment na at baka ikaw na ang susunod na manalo. Yes, ang online loan na i-review natin ngayong araw ay bagong-bago lang din dahil meron parang siyang 300 plus na reviews pero meron siyang mataas na ratings na 4.9. Pero syempre, wag muna tayo agad maniwala dyan sa ratings na yan dahil marami nang naloko at napatry dyan sa OLA dahil lang sa pagtingin sa kanilang ratings. At ito nga ang online loan application na ito ay nagpapaloan daw ng hanggang 50,000 pesos at hanggang 30,000 pesos naman para sa first-time user. At ito ay walang iba kundi si Gold Peso Fast Pera Tala Loan. So, tatlo yung pangalan agad-agad netong si online loan application na ito. So, 3-in-1 nga itong online loan application na ito at sabi sa kanyang ads, quick loan with up to 50,000 yuan credited in seconds. So, segundo lang daw is marireceive mo na agad yung amount na niloan mo. So, wala pa akong nakitang ganito kabilis na online loan application at napakataas din ng kanyang binibigay na credit limit. So, maaga pa, syempre parang husgahan natin itong online loan application na ito. Kaya, alamin na natin kung totoo ba talaga itong mga pinapakita nila sa kanilang ads. Kagaya nga na lagi kong sinasabi sa inyo, pag may mga lumalabas na bagong online loan application, at maganda ang ipinapakita nito sa kanilang ads ay wag na wag nyo munang i-download at tama ang ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong klase ng review para at least bago kayo mag-try, bago kayo magbigay ng inyong personal information ay nakasisiguro muna kayo na legit talaga ang online loan application na balak nyo pag-utangan. And para makapag-register tayo dito kay Gold Peso pag wala pa tayong account is kailangan natin i-provide yung ating phone number para sila ay makapag-send ng verification code. And after nating makapag-register dito kay Gold Peso is makikita na agad natin sa kanilang homepage na pwede daw tayong mag-loan ng up to 30,000 pesos. Meron siyang loan term na 121 days at meron siyang interest rate per day na 0.05%. I-click na agad natin dyan yung Take It Now para magkaalaman na kung ano ba talagang ino-offer netong si Gold Peso. So, dito nga, sa kanyang eKYC or Know Your Customer or Client First, select an ID to verify your identity. So, pipili ka ng ID dito na may available ka. So, pwede dito ang driving license sa kanilang recommended, UMID, passport, national ID, PIN, at health card. Kung wala ka pa dun sa mga binanggit ko, meron din namang other options. Pwede ang postal ID, PRC, SSS, at pag-ibig. At kapag nakapili na tayo na ipepresent nating ID, ang susunod dyan is pipicturean natin yung front ng ID natin and then next na dyan ay facial verification para lang i-check kung tayo ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID natin sa paglo-loan.
After nga niyan is dito na agad tayo sa personal information. Siyempre sa personal information, hindi mawawala dyan ang education kung ano bang natapos. Kasama din ang marital status kung single ba or married. Kasama ang number of credit card. Kung wala naman, ilalagay mo lang dyan ay 0. Yung email, so sa email dapat active at nakaka-receive ng messages. Gender, kung male or female. Kasama din dyan syempre yung ating complete address. At pagkatapos nga ng personal information ay dito na agad tayo sa work information. Siyempre sa work information, hindi mawawala ang company name, company address, company phone number. Mag-ingat lang tayo sa bibigay ng company phone number at baka pati ang company na pinagtatrabahuhan natin ay kulitin din ng mga agent ng OLA once na hindi tayo makapagbayad sa ating due date. Siyempre kasama din ang profession, pili lang kayo dyan. Tapos kung gaano ka nakatagal sa pinagtatrabahuhan mong kumpanya at siyempre, yung monthly salary or monthly income, siyempre, dyan sila magbe-base kung gaano ba kataas ang ibibigay nila sa yung credit limit. And dito naman sa contact information, dito sa OLA na ito, ay kailangan lang nating makapagbigay ng 3 contact reference or emergency contact na tinatawag natin. So dito, ilalagay pa rin natin kung anong relationship natin or kaano-ano natin yung nilagay nating contact reference at siyempre yung kanyang contact number. So, make sure lang na alam ng contact reference na inilagay natin na ginamit mo siya na emergency contact nga sa paglo-loan para at least kung tawagan man sila, ay hindi na sila magulat dahil syempre, kapag tayo ay hindi nakapagbayad sa ating due date, sigurado yan ang susunod nilang tatawagan. And, mas mainam, i-advise ko lang din sa inyo na mas maganda kung kapamilya na lang natin or close friend ang ilalagay natin as emergency contact. And dito na nga tayo sa withdrawal method, kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin. So, pwede dito ang bank at e-wallet. So, sa e-wallet, ito yung mga pwede ang GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, at Shopee Pay. So, maraming pagpipilian dito, pero kadalasan ginagamit ko lang naman is GCash. Napakabilis nga lang ng pag-apply natin dito sa OLA na ito dahil dito na agad tayo sa pinaka-exciting na part ng ating review. Dito na yung pinaka-hihintay na part nating lahat. Siyempre, para malaman natin kung ma-approve ba ako at kung na-approve man ako, magkano ba ang credit limit na ibinigay sa akin, magkano ba ang interest kung meron or magkano ang mababawas, at siyempre yung loan term niya. So, dito nga, kay Gold Peso, na-approve ako ng 2,000 pesos. So, hindi po totoo yung 30,000 pesos. Siyempre, kung hindi ka na bago sa mga online loan application, alam ko hindi mo na rin ine-expect na talagang 30,000 ang ibibigay niya para sa first-time user. Siyempre, mas tumataas ang ating credit limit once na nakapag-try na tayo at nakapagbayad tayo sa due date na binigay nila sa atin. So, dito nga sa 2,000, hindi ko pa rin siya buong na-receive. Ang interest ay 0, so wala siyang interest. Pero, syempre, binawi naman nila sa service fee, which is 800 pesos. So, hindi nga naiba itong si Gold Peso sa ibang online loan application na na-review na natin na sa 2,000 pesos na ibibigay niyang credit limit is 1,200 na lang yung marireceive natin. Dahil yung 800 nga, ibabawas nila yon para sa service fee. And then, hindi rin totoo yung 121 days. Dahil 7 days pa lang is kailangan mo nang bayaran yung 1,980 pesos. So, installment nga siya nahati sa dalawa, pero yung pangalawang pagbabayad is 20 pesos na lang. Dahil sa unang pagbabayad pa lang, halos buo na nung amount is babayaran na natin, which is 1,980 pesos. So, ito nga yung kabuang loan details ni Gold Peso. So, dito nga, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung itutuloy nyo pa rin ba yung paglo-loan dito. So, ang purpose lang ng ating review is para mabigyan kayo ng idea kung magkano ba talaga ang pinapaloan neto, kung magkano yung mababawas, at syempre yung loan term niya. Dahil yan nga yung mga importanteng details na dapat nating malaman para masabi natin na legit ang isang online loan application. So, huwag kalimutang i-like ang ating video at huwag din kalimutang mag-comment at baka ikaw na ang susunod na manalo sa ating pa-GCash giveaway. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!